Yo man! Sa video na to, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-foundational concept in female attraction called hypergamy. It's a term that describes how women tend to select their partners. So kung ikaw ay lalaking hindi pinipili ng babae o may experience ka na mas pinili yung ibang lalaki kaysa sa'yo, then makakatulong sa'yo tong video na to understand why and make you think your next possible moves para mas tumaas yung chance mo sa dating marketplace. Sa mga bago sa channel ko, I'm Jones and I help men understand the natural attraction between the masculine and the feminine. So bago tayo mag-deep dive, gusto ko lang i-plug, meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers. Dito malalaman mo on how to naturally attract women by triggering their biological attraction triggers sa utak nila using momentum-based attraction. So kung palagi kang nare-reject, nababasted, nafe-friendzone, or natotorpe, check mo yung link sa description box, makakatulong sa'yo yan. Now back to the video, I'm going to give you insights about female hypergamy or how women pick who they want to date, marry, and fuck. Ang main idea ng hypergamy is women generally look for the best partner they can possibly find. So ano ba yung sa tingin nilang best partner na hinahanap nila? They are looking for someone they perceive who is higher status than they are. And emphasize ko yung perceive kasi pwedeng hindi pare-pareho yung perspective ng babae kung sino sa feeling nila yung may mas higher status kaysa sa kanila. Meron silang personal standards that are mainly influenced ng biology nila and their environment. Sa female hypergamy, we call this choosing up. Imagine, babae ka at pipili ka ng lalaking superhero na poprotekta sa buhay mo. You want the one who you think is stronger than you do. Siyempre, sa kanya nakasalala yung protection mo yung buhay mo. Alang naman pumili ka ng mas mahina sa'yo. 'Di ba? It's an ingrained tendency to look for a partner na sa tingin mo that will offer some kind of benefit, prosperity, or security. Someone who signals that he can potentially raise the quality of life for themselves as a future selves nila. Itong female hypergamy of choosing up is not a judgment. It's an observable pattern. And it's been happening not only sa tao, pero ma-observe mo din to sa mga hayop. Kasi kung tutuusin, hayop din naman tayo. Part tayo ng animal kingdom. Female hypergamy influences almost every part of how women select their dates and their partners. So now, itong foundational concept ng hypergamy brings a lot of major misunderstandings, especially sa mga lalaki. Marami nagagalit at nagiging bitter sa babae. Yung ibang lalaki naman will start working out, self-improve, or magpayaman kasi iniisip nila, if I work hard and become the best, and ang magiging reward ko is merong babae na gustong makipagrelasyon sa akin or mabibigyan ako ng attention o sex. Akala nila yung purpose of their efforts and hard work is mainly to please women. However, napakadelikado ng mindset na to. This mindset puts the woman and her approval at the center of the man's universe, which is exactly the opposite of high value. Kapag ginagawa mong mundo yung babae at ginagawa mo lahat para sa approval niya, less likely na ma-attract mo siya, piliin ka niya, at magstay siya sa'yo. Women want kings or leaders. Ayaw nila ng alipin kasi nga, they always choose up. So ngayon, alam mo na kung bakit kahit anong bait mo, kahit binibigay mo lahat sa babae, oo ka ng oo, hindi ka pa rin pinipili kasi nagpapaalipin ka. The real price for working hard is the benefit and prosperity that goes directly to the man himself. If you become strong, you get to be strong. Makukuha mo yung benefits sa physical health mo at sa discipline mo. If you become financially successful, you get to keep the wealth at yung status na na-build mo. These things are primarily good for the man at secondary na lang yung effect nito sa iba. This is a very critical distinction kasi kahit na mag-end yung relationship, the man still remains the source of that value. Pwedeng umalis yung babae, pero hindi niya makukuha yung physical fitness mo, yung competence mo, o yung success mo sa career mo. The man went through the difficult process of becoming a high-value man for himself.
So bakit ka magiging bitter o magagalit sa idea ng female hypergamy kung ang main influence nito is to be the best masculine version of yourself for yourself? Kaya dapat lang na yung success mo is driven by your own mission. Hindi dahil para sa babae. If you are pursuing excellence para lang sa babae, or you don't want to pursue excellence kasi feel mo lugi ka, then you are doing it for the wrong reasons. And you will live a life that is fragile and unsatisfying. Ganito yung magiging linyahan mo kapag ginagawa mo to, tapos di mo nakuha yung mga gusto mo. Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Pare-pareho lang yung mga babae for the streets. So work hard for yourself first. Now, the second insight is about what happens after you've done the work. Maraming lalaki yung nagkakamali dito kasi akala nila kapag nagkaroon na sila ng successful career, lifestyle, madali na lang makakuha ng relationship or ng babae. Pero kahit na successful na sila ngayon at may maganda na silang lifestyle, hindi pa din sila makakuha ng relationship. They think, if I follow the instruction, get a six-pack, or have a high income, then women will automatically reward me with dates, sex, and relationships. Akala nila kapag meron akong behavior X, example, getting fit or getting rich, automatically masosolve na yung problem Y, getting a girlfriend. But the reality is being your best masculine version is only the start. Meeting a woman's basic criteria like kung presentable ka ba, successful ka ba, successful ka ba sa ginagawa mo, or yung signal strength, yung lakas ng dating mo, is only necessary to get her attention. Pero hindi enough yun to guarantee you a date or relationship. These things are just attraction starters. They signal value pero hindi ito yung final solution or answer sa problema mo sa babae. You must realize na kahit ikaw po yung pinaka-successful na lalaki sa mundo, kahit on paper, ang dami mong achievements, you still have to start from square one with every new woman you meet. Hindi yan automatic na bubuka ka sa'yo. It doesn't matter if you're a brilliant, high-status man kung wala kang dating skills. Being a high-value man does not lead to effortless success in dating. You must still initiate or approach women. You must still make an effort to showcase yourself, your character, your behavior, and you must still effectively charm women. Women are the choosers, men are the pursuers in default. Meaning lalaki pa rin yung mag-i-initiate at magme-make ng moves. Magbibigay naman ang babae ng signals kung pinipili o gusto ka nila. And most of the times, hindi sila aamin verbally. Pero ipapakita nila to sa action at behaviors nila towards you. Kaya lagi kong sinasabi, when it comes to dating, you need to lead and observe. You take the lead on every interaction with her, then observe her kung willing ba siya sumunod sa lead mo. That willingness is her signal na gusto ka niya at gusto niya yung mga nangyayari. Okay? Na willing siya mag-submit sa'yo. So kahit na successful ka sa buhay, you still need to pursue women who are giving you signs that she is choosing you. So your value opens the door, but your skills in conversation, building connection, and charm are what actually get you inside of her. Isipin mo that your value and success gives you the opportunity to play the game, but it doesn't eliminate the need to actually play the game well. So, if you are ready to master your dating skills in conversation, building connection, and charming women, so you can naturally attract women by triggering their biological buttons, hanggang sila na yung hindi mapakali na maging kayo. I've created an on-demand program called Attraction Inertia Triggers. Kung palagi ka nababasted, nare-reject, nafe-friendzone, at tototorpe, click mo lang yung link sa description box, makakatulong sa'yo yan. So, kung nakatulong sa'yo itong video na to, please like, comment, and subscribe sa channel ko kasi sobrang dami pa akong i-release na videos about female nature, about dating, about relationships, and about masculine improvement or kung ano pa yung may improve mo bilang lalaki para tumaas yung value mo o tumaas yung chances mo when it comes sa dating marketplace. So, yun lang. Kung gusto mo ng next video na papanoorin, may extra time ka, eto, pinili ni YouTube yan. Ibig sabihin, yan yung best topic na sa tingin niyang magugustuhan mo. So, panoorin mo na lang din yan. So, once again, I'll see you on the next video. Pow!